Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Muli na namang niyanig ang bansang Afghanistan ng magnitude 6.3 na lindol araw ng Miyerkules, October 11. Sa labas lamang ng Herat City ang epicenter ng lindol na may lalim na 10 kilometers ayon sa US Geological Survey. Dahil dito magre-redeploy ng relief at rescue team sa lugar para tulungan ang mga biktima. Ayon kay Disaster Management spokesperson Janan Saik, wala pang detalye sa casualty o nasawi bunsod ng huling pagyani. Dagdag naman ng gobernador ng Herat, nagtamo ng huge losses ang mga distrito malapit sa lugar na niyanig ng mga naunang lindol. Noong Sabado nang unang tumama sa Afghanistan ang malakas na lindol na kumitil sa buhay ng higit 2,400 na katao at nag-iwan ng higit 2,000 sugatan ayon sa Taliban government. Handa umano ang Armed Forces of the Philippines o AFP na ilikas sa mga Pilipinong apektado sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Sa Malacanang press briefing ngayong araw, October 11, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na nakakita na ang AFP ng temporary shelter na maaaring maging evacuation site ng mga Pilipino kung sakaling mas titindi pa ang tensyon sa Gaza. Dagdag pa ni Aguilar na nakahanda na rin ang 2 aircraft ng Pilipinas para sa mga ililikas na Pilipino. Gayunpaman, una nang sinabi ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na wala itong balak na magrekomenda ng mandatory repatriation evacuation sa mga Pilipino sa Israel. Samantala, kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs na itinaas na sa Alert Level 2 ang Israel na nangangahulugang hindi muna makakapasok ang mga Pilipino sa naturang bansa at wala munang ipadadalang overseas Filipino workers. Patay ang isang Arab national habang sugatan naman ang asawa nitong Pinay matapos tambangan ng riding in tandem habang lulan ng pickup sa bayan ng Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur kagabi. Kinilala ang dayuhang biktima na si Saudi Sulaiman Jamal, 50 taong gulang, at ang sugatang Pinay na si Bainot Jamal, 45 taong gulang, na parehong residente ng Datupiang Maguindanao del Sur. Samantala, ligtas naman ang kapatid ni Bainot na nasa likurang upuan ng sasakyan at agad na isinugod ang Pinay sa pinakamalapit na ospital. Mariin namang kinundina ni Sharif Agwak Mayor Datu Ahmad Mitra Ampatuan ang pananambang sa biktima at agad na inutusan ng pulisya na kumalap ng ebidensya upang maaresto ang suspect sa likod ng pagpatay na ito. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Lumabas sa isang pag-aaral na ang Pilipinas ang may pinakamalaking kontribusyon sa plastic pollution sa karagatan sa buong mundo. Sa inilabas na plastic polluter study ng United Kingdom-based organization na Utility Bidder, nanguna ang Pilipinas na may 3.30 kilograms plastic waste emissions kada tao sa isang taon. Higit itong mas malaki kumpara sa mga sumunod na bansa tulad ng bansang Suriname sa South America na may 2.89 kilograms plastic waste emission at bansang Trinidad and Tobago na nakapagtala naman ng 2.55 kilograms plastic waste emission kada tao sa isang taon. Ayon pa sa pag-aaral, mahigit 350,000 tons ng plastic waste ang napupunta sa karagatan na nagmumula sa bansa o katumbas ng 36% ng overall plastic waste sa buong mundo. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelinon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.